Magandang umaga po mga kapuso. Nandito pa rin po tayo sa loob ng Senado kung saan nanatili po sa loob ng 2 gabi na po si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos nga po niyang magpakita sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 6 na buwan na hindi po pagpapakita sa Senado. Nangyari po ito nung Lunes kung saan tangka siyang arestuhin ng National Bureau of Investigation bit-bit ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. At sa punto pong ito, makakausap po natin ng live. Walang iba kundi si Senador Ronald Bato de la Rosa. Magandang umaga po sa inyo, Senador. Magandang umaga, Maris. Alright, maraming po salamat sa pagpapaunlak. Una po sa lahat, kumusta na po kayo, sir? 2 nights inside the Senate halls. Okay naman, adjusting naman ako. Kung ikukumpara niyo po yung 2 gabi niyo po rito sa Senado compared to the 6 months na hindi po kayo nagpapakita dito sa loob ng Senado, paano niyo po ito ihahambing? Ano po ang pinakamasakit na parte sa inyo? Well, ang napakalaking diferensya is during my 6 months na nagtatago, I have complete peace of mind. I was with nature, complete peace of mind. Pero ngayon, all the spotlights are directed towards me. So, ibang-iba. For the record, Senator, bakit po kayo 6 na buwan na hindi nagpakita sa Senado? Because I know that there was a threat to my liberty. Alam kong merong warrant of arrest ng ICC. Kaya ako, it's natural instinct, human instinct to preserve yourself. Self-preservation. I understand, Senator, na sinabi niyo po na hinahanap kayo at nung nagpakita kayo, bakit naman tinatanong kung bakit kayo nagpakita sa mismong araw na yan? Kaya lang po kasi naging eksakto na sa mismong araw na pagpapakita po ninyo sa Senado ay ang mismong araw na pagpapalit ng liderato ng Senado. May kaugnayan po ba yon? Yes, planado? May kaugnayan yun. Hindi naman ako plastic na hindi tanggapin, hindi aaminin na kasama yan sa rason kung bakit ako nag-resurface. Yung pagpapalit ng liderato ng Senado, yung impending impeachment trial, at yung aking kahihiyan sa patuloy na pagtanggap ng sweldo ng gobyerno na hindi nagtatrabaho. So nahihiya po ako, kaya ako bumalik at magtrabaho na. So, ang sinasabi niyo po sa loob ng 6 na buwan na hindi po kayo nagpapakita, hindi po kayo nagtatrabaho o nagagampanan niyo pa rin naman ang inyong trabaho kahit papano, kahit na hindi kayo nagpapakita rito? Nagampanan naman, pero not 100% talaga na unlike yung physically present ka, no? But you can still conduct your duties by, alam mo na, technology ngayon, di ba? Ang opisina ko po ay patuloy pa rin nagpa-file ng mga bills at lahat ng mga dapat gawin, ginagawa ng aking opisina. Pero iba talaga yung nandoon ka, present ka. Nung sinabi nyo na hindi 100% ninyo nagagampanan ng inyong trabaho, ano po ang pinakamasakit na parte sa inyo bilang isang senador na binoto po ng sambayanan? Yung ma-deprive. Again, sabihin nila, you are depriving yourself because it's voluntary disappearance, di ba? But yung nasa loob mo na gustong-gusto mo magtrabaho, lalong-lalo na may mga issues na alam mo na taos pwede ka makapag-share para sa ikabubuti ng ating bansa. But you are deprived of that opportunity because mayroong ang threat sa iyong life and liberty. So talagang masakit yun para sa'yo. At aside from that, yung deprivation mo from your family. Hindi mo makikita. Yes, we understand. Ano po ang reaksyon nyo na kinumpirma na ng International Criminal Court na lehitimo yung arrest warrant para po sa inyo? Well, wala naman talaga tayong, I was not hoping otherwise. Alam kong they are talagang determined sila na i-prosecute kami ni President Duterte. So, I was expecting for the worst. May punto po ba dun sa 6 na buwan na hindi po niyo pagpapakita dito sa Senado na naramdaman yung muntik na kayong matunton ng mga authorities? Never. Never in my wildest imagination. I was very safe.
Dahil intel po kayo. So alam na alam niyo kung saan kayo. Never talaga, never. Very much secured ako. Safe. May punto po ba na nag-disguise kayo? Hindi naman. Pag ako'y dumadaan sa mga checkpoint ng pulis o sundalo, pag open ko sa bintana sa window ng aking sasakyan, magsasaludo mo yung mga pulis at sundalo. Talaga? So Sabihan ka makikita pa, kayo? Oo, sabihan ka pa, sir, ingat sir ha. Ingat sir, nasa likuran mo kami. Ingat lang kayo sir. Yun ang sabi sa akin ng mga sundalo at pulis. Reaksyon niyo po na kinumpirma na po na International Criminal Court yung 3 charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, and this will proceed to a full trial. As I have said, I am expecting for the worst. Alam kong talaga determined sila dahil trophy ng ICC, si Pangulong Duterte. Trophy yan. So talagang wala man silang ibang kaso doon na hinahawakan ngayon at present. Wala silang ibang detainee. Si President Duterte lang talaga, yun lang ang source ng kailang hanap buhay. Yun lang ang source ng funding ng ICC. Bakit patuloy yung funding nila coming from the member countries? Okay. Minsan po kayong nagsabi na gusto niyo pong damayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig. At kung maaari nga raw po, kayo pa ang mag-alaga sa kanya. Correct. Nagbago na po ba ang inyong pananaw at ang inyong nais? Yes, medyo nagbago. Dahil nung nalaman natin na hindi pala basta-basta makabisita sa kanya, kahit na magbisita ka, ang allowed doon, yung immediate family lang. Tapos yung kapwa, kung pareho pa kayong kapwa detainee, walang assurance na magkasama kayo doon sa isang silda or isang building, hindi mo alam kung saan kayo ilalagay at very strict ang policies nila doon. So, it defeats the purpose of being there with him in the same vicinity. Kung hindi mo siya malalapitan, hindi mo siya makakommunicate. Alright. Ngayon po ay nasa protective custody po kayo ng Senado. Pero tinatawag daw pong obstruction of justice ni Senator Antonio Trillanes IV. Yung ganito pong pananatili nyo rito, ginagamit yung kanlungan ng Senado. At sinabi rin po ng mga legal experts na kapag ang parusa po ay beyond 6 years, hindi dapat pinoprotektahan na ng Senado. Hanggang 6 na taon lang ang immunity ng isang mambabatas. Ano pong reaksyon niyo po? He is entitled to his own opinion. And even the legal experts, At saka yung mga legal experts, entitled sila sa kanilang mga opinion. But ito lang ang gusto ko ipaparating kay Senator Trillanes. Antonio Trillanes, na yung right or yung duty ng Senado to preserve the institution by taking care of its members while the Senate is in session, inabil po yan niya noong panahon niya. Bakit ngayon, ayaw niyang ipaabil sa akin na pareho lang naman kaming naging membro siya ng Senado? So, that means selective justice yung nasa isipan niya. History will tell us na hindi lang naman ako ang nakaabil nitong protection sa Senado. Si Trillanes mismo, si De Lima, sila ay nakapag-abil ng protection from the Senate. Pero iba ang sitwasyon namin. Sa kanila ay local courts yung nagbigay ng warrant of arrest. Sa akin, isang foreign court na hindi naman tayo obligado na sumunod dahil hindi na tayo membro. So, ibang-iba po yung aming sitwasyon. So, kung halimbawa maglalabas ng warrant of arrest ang isang local court, susuko kayo? I will cross the bridge when I get there. So, hindi pa rin sigurado? Titignan natin. Basta, ang masasabi ko lang, I will exhaust all legal remedies available. Alright. Hanggang kailan po kayo mananatili dito sa Senado at magpa-participate pa rin po ba kayo sa lahat ng sesyon and sa impeachment trial? I will be here all the way hanggat andito ako. Magtatrabaho ako. Sir, nanawagan po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos kahapon na huwag kayong isurrender sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ano po ang inaasahan yung magiging aksyon ng Pangulo tungkol dito? I hope, being a Filipino, protektahan niya ako. Kasi mandato niya yan bilang presidente ng Pilipinas, protektahan ang lahat ng Pilipino.
I am not even demanding na gawin niya yan. Pero I'm just appealing to his senses. Pareho tayong Pilipino. Whether magkalaban tayo sa politika, Pilipino pa rin ako. Kung ikaw, President Marcos, ay magiging under threat from foreign interference, ako na yung kababayan na Pilipino, si Bato de la Rosa, magpapakamatay para sa iyo kung ikaw ay papakialaman ng dayuhan. Kaya sana isipin mo, Pangulong Bongbong Marcos, na tayo'y parehong Pilipino. Yung politika ay dadaan lang yan sa buhay natin. Pero yung pagiging Pilipino mo, from birth to death, Pilipino ka. I understand, Senator, you're a Filipino and dapat protektahan kayo. Pero meron po kayong kinakaharap na charges before the International Criminal Court na crimes against humanity as a co-perpetrator. Tama po bang protektahan pa rin kayo ng gobyerno considering na meron kayong kinakaharap na mga kaso? Correct. Bakit? Konbiktado na ba ako? I'm just being charged. At alam natin, ikaw alam mo mismo na ang background nitong lahat ay politika. Nagpapunction yung ating criminal, yung justice system natin dito. Buhay ang lahat ng korte. Bakit hindi sila nagpapile dito? Because they want to banish the Duterte bloc to outside of this country para masulo nila ang power ng gobyerno. Ganoon naman talaga, politika ito lahat nagsimula. Maniwala ba kayo? Kahit magtanong ka sa taong bayan, may pinatay ba akong tao? Meron ba akong tao, pulis na itusan na patayin mo yan? Wala. After ako nagserbisyo ng tapat dito sa ating bansa, for how many years? Simula pa nung kadete ako sa PMA hanggang naging Chief PNP ako. Yung buong puso ko ay dinidicate ko sa aking serbisyo. Then pagkatapos ito, ganito mangyayari sa akin. So, very discouraging. But still, I will not surrender. Okay. Dahil alam ko, si Lord ay nandiyan nagbabantay sa akin. Senador, mga senador mula sa minorya naghain ng resolusyon para hikayatin po kayong sumuko na sa International Criminal Court. Ano po ang masasabi nyo rito? At even yung mga families ng mga victims, ang sinasabi po nila, makakamit lang nila ang hustisya pag nakita kayong naaresto na at harapin ang mga kaso laban sa inyo. Muna sa 5 minority senators. Minority, Kapwa okay. nyo. Okay. Sa minority senators, out of 24, 5 sila. Di ba? Ito naman mga kuno, pamilis ng victims kuno ng AJK. Ilan sila? Siguro, kung percentage-wise, bigyan natin. Kahit na 10% Filipinos ang nagsasabing sumuko ka sa ICC. Pero 90% ng Pilipino nagsasabi sa akin, Sir, huwag kang magpapahuli sa mga dayuhan. Pilipino tayo, we are a sovereign state. Hindi tayo membro ng ICC. Huwag na huwag kang magpapahuli. Hindi ako namumulitika dito, Maris, but I'm stating a fact. Lahat ng tao nagsasabi sa akin, Sir, huwag kang magpapasiil sa mga dayuhan. Dahil alam namin ang background nito, politika lang itong lahat. Bakit ka nagkakaganon? Kaya Maris, ako'y kung ang aking pananawagan ay hindi pakinggan ng ating Pangulo, ako naman ay maghanap rin ng ibang source ng makakabigay sa akin ng suporta. Hindi naman na would that mean magtatago ulit kayo? In your own words, Hindi, sabi na tago kayo. Hindi, So in your own words, would that mean magtatago kayo hindi ulit? ako magtatago, kundi mag-aapila ako doon sa aking mga kapwa PMAers. Mag-aapila ako sa mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines, sa aking mga mahal na mga kapulisan, sa Philippine National Police at lahat na mga uniform personnel sa ating bansa. Ako yung maapila sa inyo. Ako yung maapila sa inyo. At na sana suportahan nyo ako. I would like to dedicate to you a very famous line sa Philippine Military Academy hymn. May isang linya dyan na yung puso natin ay talagang nandyan ng lahat. Ang ating courage, integrity, and loyalty. And it goes this way.
When bells for us are rung, and our last stops is sung, let generations see our country free. Alright. Yun po ang pinakabuod ng aming PMA. Okay. Lahat kami ay ayaw magpa-oppress sa mga dayuhan. Alright. Na marami tayong mga bayani na namatay noon pa sa ilang gira na nagdaan dahil sa paglalaban sa ating soberenya na ayaw nating under yan sa mga dayuhan. Alright. Well taken, well understood. Maraming salamat po, Senador Ronald Bato de la Rosa, sa inyo pong panahon. Mag-iingat po kayo at good Salamat, luck din Maris. po sa susunod niyo pong mga legal na hakbang. God bless you po. Thank you. Balik po muna sa studio.